tulad ng mga Duterte, no, ma-maintain nila ang legacy nila. Kung may continuity rin from yung Tatay Digong, tapos ma-continue ng anak, syempre same man yan sila ng mga advocacy and policy. So may continuity din. Yun din ang positive sense ng political dynasty. Whereas kung parang kontra, mawawala yung lahat ng sinimulan ni Tatay Digong. Pero kung natuloy-tuloy kay Sara, o sa anak niya, parang lahat ng policy, lahat ng di na kaya sa termino na yon, makukontinue sana, di ba, yung mga nasimulan. So kung di man nagbunga yung mga plano ni Tatay, di ba ka dun sa anak, dun ma-cement yung heritage or ano pa yung mga kan, makita natin talaga yung bunga sa Pilipinas. Kaya yun ang mga contract, yun ang ginagawa nila para masira dyan. Si minsan yung mga policy, maskin gaano kaganda, parang hindi siya mag-take effect agad, no, yung mag-manifest yung kanya epekto. So kailangan mag-take siya ng time, tulad ng mga business, yung after 3 years hindi makuha mo yung return of investment, kailangan mo ma-survive yung after 5, doon na siya mag-stabilize. So parang sa economy, baka kailangan yung sense of continuity. Doon din siguro yung parang positive ng political dynasty. Hindi mo i-deprive ang tao sa chance na mamuno yung mga ganong leader. So kung ibabawal mo rin yung political dynasty, yung tulad na mga Duterte, na din na sila pwede tumakbo. Kaya parang may line din in the middle kung paano ang tamang gawin, di ba? Yung iba naman nag-abuse, maski hindi qualified, dahil may family name, tatakbo at mananalo. Yung iba rin naman, since parang isang galing sila sa isang family, minsan parang nadadala rin nila yung talino, yung competence, talino, and reputation ng family nila, mini-maintain din nila. Kaya parang di ka na magkakamali kung sila iboboto mo. Kaya somehow, hindi rin basta-basta sabihin mo na tanggalin na yung political dynasty. Kasi may point din naman na parang i-deprive mo ang tao of their chance to serve, no? Like si Sara, parang competent, qualified, tapos bigla dahil lang sa political dynasty, hindi na siya pwedeng tumakbo kasi nauna ng tatay. Parang hindi rin mag-make sense. Kaya parang somehow, yung parang kailangan lagyan ng fine line in between na hindi rin ma-abuse. Yung parang kaya siguro mahirap mag-implement or mag-pass ng law regarding political dynasty. Kaso lang sa ating mga Pinoy, yung mga instances na graduate of program of their grandparents, no, having to be ng governor, president, tapos hindi pa tapos yung programa. Tapos palitan na. Palitan na naman. Hindi So, na. syempre may mga ano din yan, yung mga pride, yung mga next administration, hindi po yung president. Yun. Iba yan, ibang plataforma yan. Meron naman din siya kanyang programa ito. So, Same nga sa Singapore, kaya nag-workout yung plataforma nila daw, parang isang party lang talaga yung ever since. So, nag-continue yung advocacy nila. Iba-iba man siguro ang minister, pero same advocacy ang ini-implement nila ever since. So, mas na-refine yung policy nila. Hindi totally papalitan ng opposition. Kasi iba yung nila paniniwala. Kaya pala yun sa Amerika, dalawa na talagang party system. Dati marami. Sino pwede? Maskin capitalist pati communist lang, ibang party na totally different ideology. So magbabago talaga lahat ng mga policies. Kaya mahirap siya. Although may advantage siya, may ano din siya. Maka-impose some abuse. Yun lang din. Minsan, yung mga abuse. Kaya pag hindi rin maganda yung nasa position, tapos perpetual na yung term nila, na wala na rin. Tulad ng mga Cuba o ano pang mga other countries, as ng ngayon, parang yung mga kawawa yung mga tao. Bali, it lies to the leader